pangalan ko ay Rusty. 28 anyos na ako at may isang anak na babae, si Betty. Nais kong ibahagi ang aking istorya para makapagbigay ng pag-asa sa mga taong tila nawawalan na ng pag-asa. Minsan na rin akong nalugmok. Halos mawala na nga ako ng pag-asa noon, pero hindi ako nagpatalo sa mga hamon ng buhay. Pinilit ko pa ring maging mabuting tao at sa awa ng Diyos ay nabigyan naman ako ng magandang pagkakataon sa buhay. At ito ang aking kwento. Tubong Bacolod talaga ako, pero dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, naisipan kong makipagsapalaran sa Maynila. Nakilala ko ang aking asawang si Ella sa pabrika na pinagtatrabahuhan ko noong ako ay 20 anyos pa lamang. Maganda siya at mabait. Naging magnobyo kami at matapos ang isang taon ay pinakasalan ko na siya. Ilang buwan lamang matapos ang aming kasal ay nagbuntis na si Ella. Simple lamang ang aking asawa, pero nang dahil sa matinding paghihirap ay unti-unti siyang nagbago. Noong una ay masaya na siya na nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Kontento na siya sa maliit naming bahay. Pero kalaunan ay naging mapaghanap na siya. Gusto raw niya ng mas maayos na buhay. Matagal na raw niyang hinihintay ang mga ipinangako ko bago kami ikinasal. Pero parang kay tagal ko raw maibigay. Nasaktan ako dahil buong akala ko ay masaya na siya basta't sama-sama kami ng anak namin. Hindi ko rin naman siya masisisi. Sabi nga nila, mahirap maging mahirap. Pero sana lang ay nabigyan pa niya ako ng sapat na panahon para iahon sila sa hirap. Hindi nga nagtagal ay iniwan ako ng aking asawa. Dahil nainip na siya sa paghihintay na umasenso ako. Lahat naman ng trabaho ay pinasok ko para lamang maibigay sa kanila ang magandang buhay. Hindi man pang-opisina na trabaho, pero sinisigurado ko naman na hindi sila magugutom na mag-ina. Kahit ano nga ay pinapasok ko noon. Nakapagtrabaho na ako bilang construction worker, basurero, boy sa karenderya, jeepney driver at kung ano-ano pa. Isang araw ay nakita ko ang asawa ko na palabas ng bahay. Dala ang 2 bag ng mga damit. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Sagot niya, iiwan na daw niya ako. Hindi na daw niya mahihintay na magbago ang aking kapalaran. Malas daw ako. Kahit ano daw ang aking gawin ay hindi na ako makakaahon pa sa kahirapan. Sinabi pa nga niya na nadadamay pa daw siya sa kamalasan ko sa buhay. Nasaktan ako sa mga sinabi niya. Pero dahil mahal ko siya, ay nagmakaawa ako na bigyan pa niya ako ng isa pang pagkakataon. Pero hindi na siya pumayag. Matagal na raw siyang naghintay at nagpasensya. Hindi na daw niya ako kayang pakisamahan. At punong-puno na raw siya sa akin na puro na lang salita, kulang naman sa gawa. Sa isip-isip ko, ano bang gusto niya? Magnakaw ako sa bangko para mabilis kaming umasenso? Hindi naman ganoon kadali ang gusto niya, kaya hinayaan ko na lamang siyang umalis sa bandang huli. Iyak ng iyak noon ang anak namin. Pero hindi iyon naging hadlang sa pag-alis niya. Awang-awa ako sa bata. Ni hindi man lang siya tiningnan ng kanyang ina bago umalis. Napakasakit na dahil lamang sa kahirapan ay ganoon na lang kami iniwan ni Ella. Pero sabi ko sa anak namin, ako na ang bahala sa kanya. Hinding-hindi ko siya pababayaan at iiwan.
Hindi ko alam na nakikipagkita na pala sa ibang lalaki ang asawa ko noon. Mayroon siyang nakilalang lalaki na may sinasabi sa buhay. Mayroon daw sariling negosyo ang lalaki. May maayos na bahay at may kotse pa nga. Pinangakuan pala si Ella ng lalaking iyon na kapag iniwan niya ako, ay bibigyan siya nito ng sarili niyang kondo at sasakyan. Bibigyan din daw siya ng allowance na maaari niyang magamit na pang-shopping, panggala o pangkain sa mga mamahaling restaurant. Alam kong mas magiging masaya siya sa piling ng lalaking may pera. Pero masakit lamang sa akin na natiis niyang iwan ang anak namin para sa pansarili niyang kaligayahan. Anong klaseng ina ang kayang iwan ang kanyang anak, kapalit lamang ang karangyaan? Pero wala naman akong magagawa pa, kundi palayain siya. Alam kong may pagkukulang din ako sa kanya pagdating sa pera. Pero iyon ako eh. Una pa lang ay alam naman niya na mahirap lamang ako at tanggap niya yun. Hindi ko rin nakalain na magbabago siya, lalo pa at may anak kami. Pero nagkamali ako. Pag-alis ni Ella ay lalo akong nahirapang maghanap buhay dahil wala akong mapag-iwanan sa aming anak. Sinubukan kong isama ang bata sa pamamasada ng jeep pero na-expose lamang siya sa init at alikabok kaya't nagkasakit siya. At dahil nga nahirapan akong humanap ng trabaho, ay napalayas kami sa aming tinitirhan. Mabait naman sana ang aming landlord, pero hindi na ako makabayad ng renta at kailangan din nila ng pera. Kaya nauunawaan ko rin sila. Marami sana akong kayang gawin, pero wala akong mapag-iwanan kay Betty. Wala naman kaming kamag-anak sa Maynila. Napilitan kaming mag-ama na tumira sa kalye. Gusto ko sanang magtinda ng sigarilyo, candy o kahit sampagita. Pero wala naman akong puhunan, kaya't nag-barker na lamang ako. Napakahirap ng buhay sa kalye. Delikado rin kapag hindi mo kakilala ang mga kapwa homeless sa lugar. Tapos, mainit at madumi palagi ang mga hinihigaan. Kadalasan ay hindi nagkakasya na pambili ng pagkain ang kinikita ko sa pagbabarker. Kaya madalas ay nangunguha kaming mag-ama ng mga pagkain sa basurahan. Napakasakit para sa isang amang tulad ko na makitang kumakain ng pagkain na galing sa basura ang aking anak. Pero wala akong magawa. Minsan ay naiiyak na lamang ako sa hirap ng aming buhay. Gusto kong iuwi siya sa probinsya. Doon ay may mga kamag-anak ako na pwedeng magbantay sa kanya habang nagtatrabaho ako. Kaso nga lang, ay wala namang kaming maipapamasahe. Isang araw ay nakita ko ang anak ko na may pinaglalaroang tila maliit na bag. Kinuha ko iyon at laking gulat ko na may lamang pera ang bag na iyon. Patago kong binilang ang mga pera at nagulat ako na 200 piso ang laman niyon. May laman din iyong wallet na may iba't ibang ID, credit card at ATM card. May pangalan at address ang mga ID na iyon, kaya't walang dahilan para hindi ko yun isauli sa may-ari. Aaminin ko, natukso ako. Napakahirap ng buhay naming mag-ama at siguradong magbabago ang aming kapalaran kung gagamitin ko ang perang iyon sa pagnenegosyo. Dati na din kasi akong nagtitinda ng sisig at tapsi. Madami ako naging customer noon at malaki rin ang aking kinikita. Ngunit hindi yun nagtagal dahil hinuli kami ng mga pulis at pinaalis. Sa kalye lang kasi ako nagtitinda noon dahil wala pa naman akong kakayahang umupa ng pwesto. Kasama ko pa nga noon si Ella. Naisip ko
na kung gagamitin ko ang pera na napulot ng anak ko, ay maaari akong makaupa at makapagpatayo ng maliit na karinderya. Magiging sapat na panimula na iyon. Maghapon ako nag-isip at lagi kong kip-kip ang bag na iyon na hindi ko pag-aari. Iniingatan ko rin siya dahil maraming salbaheng homeless sa kalye. Hanggang sa gumabi na ay naguguluhan pa rin ako. Ganoon pala ang pakiramdam kapag nakakapulot ka ng pera na hindi sayo. Nagtatalo ang isip mo kung isasauli ba ito o aangkinin. Tinitigan ko ang anak ko na noong oras na iyon ay natutulog na sa pinagpatong-patong ng mga dyaryo at karton. Naisip kong napaka-unfair sa may-ari ng bag at pera na hawak ko kung hindi ko ibabalik sa kanila ang pera nila. Pero hindi ba't unfair din naman na sa kabila ng lahat ng pagsisikap ko ay nakahiga ngayon ang anak ko sa dyaryo at kahon. Pero naisip kong nakakaawa naman ang may-ari ng pera kung hindi ko iyon ibabalik. Kaya lang, hindi ba't nakakaawa rin naman ang aming sitwasyon ngayong mag-ama? Iniwan na nga ako ng asawa, tapos napalayas pa kami sa tinitirhan namin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nalilito pa rin ako kung ano ang tamang gawin sa pera. Pipiliin ko ba ang dapat o ang tama? Nang magising ako kinaumagahan, ay agad kong binisita ang aming mga gamit. Napagdesisyonan kong ibalik ang pera sa may-ari. Para bang nalinawan ako kinaumagahan. Hindi naman sa amin ang perang iyon. Naisip ko na baka pagdating ng araw ay ikahiya ko ng aking anak kapag inangkin ko iyon. Naniniwala pa rin naman ako sa Diyos. Kakapit na lamang ako sa aking pananampalataya. Dahil alam kong isang araw ay kakaawaan niya rin kaming mag-ama at pagiginhawain ng buhay kahit kaunti. Hindi na ako naghahangad ng yaman. Sapat na sa akin na may matitirhan kami ni Betty. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw at naibibigay ko ang pangangailangan ng aking anak. At higit sa lahat ay mapag-aral ko siya. Iyon lang naman ang palagi kong dasal. Pero sa lagay naming mag-ama ngayon ay mukhang malabo iyong matupad. Dala ang anak ko ay pinuntahan ko ang address na nasa ID. Pinagbuksan ako ng pinto ng isang babae. Hinanap ko ang pangalan sa ID. Martin Jose. Maya-maya pa ay bumalik ang babae kasama ang isang lalaki. Ito ang nasa larawan sa mga ID, kaya alam kong ito ang hinahanap ko. Nagpakilala ang dalawa na mag-asawa raw. Nagpakilala ako at sinabi ko ang aking pakay. Dali-dali nila kaming pinapasok sa kanilang bahay. Ramdam ko ang tuwa sa kanilang mag-asawa. Iniabot ko ang bag na naglalaman ng pera at wallet. Binuksan nila iyon sa kabinilang sa harap ko. Walang nabawas sa pera. Ikinuwento nila sa akin na pinagsanlaan pala iyon ng kanilang lupa. Kailangan daw operahan ang tatay ni Mang Martin. Ikinuwento nila sa akin na may sentimental value daw ang kanilang lupa. Kaya hindi nila iyon kayang ibenta. Kaya naman isinanla na lamang nila. Ang sobra daw sa pampa-opera ay ipang-nenegosyo nila. Sa labis na pasasalamat at tuwa ay niyakap ako ng mag-asawa. Umiiyak sila. Ilang araw ng araw silang hindi nakakatulog sa kakaisip sa nawalang pera nila. Ilang beses na rin nilang sinubukang hanapin ang bag pero bigo sila. Natandaan nila na napadaan nga sila sa parke kung saan kami madalas tumambay mag-ama. Doon kasi ang itinuro ni Betty na pinagpulutan ito sa bag. Malapit lang iyon kung saan ako na extra na barker ng mga jeep. Nang mga sandaling iyon, ay alam ko sa sarili ko na tama ang desisyon ko.
Darating din siguro ang tamang panahon para sa akin. Aasenso rin siguro ako sa tamang paraan. At hindi sa pagkamkam ng pera na hindi ko naman pinaghirapan. Umiiyak pa rin si Mang Martin nang magpasalamat sa akin. Tatanawin naming malaking utang na loob na ibinalik mo ang pera sa amin, Rusty. Napakabuti mo. Kung sa iba-iba, ay baka hindi na ibinalik ang pera namin. Sabi ni Martin sa akin. Ang totoo ay natukso din ho ako. Sa kalye lang ho kasi kami nakatira ng anak ko. Pero nanaig ho sa akin ang takot sa Diyos. Naisip ko rin na baka kailangan nyo ang pera na yan, kaya nagpasya akong ibalik sa inyo. Hinding-hindi ako patatahimikin ang aking konsensya kung pinag-ininteresan ko ang pera nyo. Paliwanag ko naman. Sabihin na nating hindi mo kami natagpuan. Anong gagawin mo sa pera, Rusty? Gusto ko hong makapagpatayo ng maliit na karinderya. Ikukuha ko din ang disenteng matitirhan ng anak ko. Lalo at ilang taon na lamang ay mag-aaral na siya. Nagtinginan ng mag-asawa at saglit nila kaming iniwan mag-ama sa may salas. Pagbalik ng mag-asawa ay may dala na ang mga itong magandang balita para sa akin. Halika Rusty, Betty, maipapakita kami sa inyo. Aya ni Aling Esther sa amin. Ito ang asawa ni Mang Martin. Sumunod kami sa mag-asawa at isinama nila kami sa isang maliit na pwesto na malapit sa pila ng mga tricycle at jeepney. Hindi kalayuan sa kanilang bahay ang paradahan. Binuksan ni Mang Martin ang pinto ng pwesto. Ano sa tingin mo, Rusty? Ayos na ba to para sa karinderya? Malapit ito sa sakayan ng jeep at trike, kaya siguradong maraming kakain dito. May paaralan at pabrika din sa banda roon. Sabi ni Mang Martin na inginuso pa ang kinaroroonan ng school at pabrika. Napakaganda ng pwesto. Siguradong dudumugin ng mamimili. Maganda nga ho ang pwestong ito. Sagot ko naman. Kung ganoon ay simulan mo na ang karinderya mo. Gamitin mo muna ito ng libre. Kapag maganda na ang benta mo, saka mo na lang kami upahan sa pwestong ito. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Pinapagamit ni Mang Martin ng libre ang kanilang pwesto habang wala pa akong perang pang-upa. Binigyan din nila ako ng pangpuhunan. Binibilang ko ang perang iniabot ng mag-asawa at nagulat ako dahil 10,000 piso pala iyon. Ang totoo, hindi naman nila ako kailangang bigyan. Pero napakalaking tulong iyon para sa aming mag-ama. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat ko sa mag-asawa. Agad kong inayos ang pwesto na iyon. Naglagay ako ng kurtina para mahiwalay ang aming tulugan mula sa karinderya. Binigyan din kami ni Mang Martin ng pinaglumaang kutsyon at mga unan. Pati ilaw at electric fan ay ipinahiram nila sa aming mag-ama. Ang sarap ng tulog namin ng gabing iyon. Luma man ang aming kutsyon at unan, ay mayroon namang kaming bubong sa tinutulugan. Luma man ang aming tirahan, ay masayang-masaya na kami dahil wala na kami sa kalye ni Betty. Napangiti ako habang tinitingnan ko ang aking anak na mahimbing na natutulog. Sa wakas ay may bahay na kaming mag-ama. Dininig din ng Diyos ang dasal ko. Pumikit ako at nanalangin. Nagpasalamat ako dahil nakaiwas akong matukso sa perang hindi naman sa akin. Kinabukasan nga ay namili ako ng konting gamit sa pagluluto. Sandok, kawali, kalan at pati na rin mga plato, mangkok at kubyertos. Bumili rin ako ng ilang pirasong upuan at 2 lamisita. Inayos ko ang mga iyon. Pati ang karinderya ay nililisan ko na din. Tinutulungan din ako ni Mang Martin sa pagsisimula ko sa sisigan ko.
Budget na budget ko ang perang ibinigay nila sa akin. Ayaw kong sayangin iyon. Gamit ang lumang trapal ay gumawa ako ng karatula. Betty and Rusty's Sisig. Namigay din ako ng mga papel na may lokasyon at pangalan ng aming karinderya. Kinabukasan nga ay maaga akong gumising. Namili ako ng mga sangkap para sa sisig at tapsilog. Nagsimula akong magtinda ng 9:00 ng umaga pero wala ni isang bumili. Nalungkot ako kaya nanalangin ako na sana may bumili na. Maya-maya lamang ay nagsidatingan na mga customers. 2 oras lamang at ubos na ang aking paninda. Halos maiyak ako nun sa tuwa. Masaya rin si Mang Martin para sa akin. Kinabukasan ay dinoble ko ang mga binili kong sangkap. Naubos itong muli. Nagustuhan ng mga tao ang luto kong sisig. Araw-araw akong nagtinda. Tinuloy-tuloy ko na dahil pagkakataon ko na iyon. Sinusiguro kong malinis at masarap ang aking sisig at tapsi para palaging bumalik sa akin ang mga customers ko. Mabilis na lumipas ang mga linggo at buwan. Nakilala na ng mga tao ang aking karinderya. Dumami ng dumami ang aking customers hanggang sa kinailangan ko nang umupa ng bahay namin ng anak ko dahil kulang na kulang sa espasyo ang pwesto ni Mang Martin para sa mga tao na gustong kumain. Yung pwesto ni Mang Martin ay hindi na libre. Ako na mismo ang nagkusa sa mag-asawa na uupahan na iyon. Dahil maganda na naman ang kita ko. Pumayag naman ang mag-asawa kahit na hindi naman daw kailangan. Sa paglipas ng panahon ay nakapagbukas na rin ako ng 3 pang karinderya sa ibang lugar na matatao rin. Kumuha ko ng mga tao at itinuro ko sa kanila ang timpla ng aking sisig. Lumago ng lumago ang aking karinderya hanggang sa makapagpatayo na ako ng mga restaurant. Nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong bahay. Maliit lamang iyon pero masasabi kong akin iyon. Nakabili na rin ako ng second-hand na kotse para sa amin ang anak ko. Nakabili na rin ako ng 3 motor na pang-deliver ng aming mga tinda sa mga gustong magpa-deliver. Napakabuti ng Diyos sa aming mag-ina. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa amin ni Betty. Marami man kaming naranasang hirap, sa bandang huli ay umasenso rin kami. At dahil iyon sa paggawa ko ng mabuti, kaya sinuklian din ako ng kabutihan. Sabi ko sa mag-asawa ni Mang Martin, hinding-hindi ko rin sila makakalimutan. Dahil sila ang naging dahilan, kaya maayos na ang kalagayan namin ngayong mag-ama. Mas lalo kaming napalapit mag-ama sa kanila. Minsan nga ay sa kanila ko iniiwan si Betty kapag busy ako sa negosyo. Napakabait din naman kasi ng mag-asawa na iyon. Isang araw ay nagtaka ko nang marinig kong may kausap ang anak ko. Inakala kong ang kasambahay namin ang kalaro niya. Pero para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko kung sino talaga ang kausap niya. Nakaupo sa sofa si Betty at katabi niya si Ella. Hindi ko na inakalang makikita pa kaming muli. Matagal ko na kasi siyang kinalimutan. Sa dami rin ang nangyari ay hindi na kailanman sumagi pa si Ella sa isip ko. Tinanong ko si Ella kung paano niya nahanap ang bahay ko. Sabi niya, napanood daw niya sa social media nang minsang may vlogger na bumisita sa karinderya ko sa may terminal. Natuwa raw siya para sa akin. Lalo pa at tinudumog daw ang paninda ko. Nagpahaging pa nga siya na namiss daw niya ang sisig ko at inalala noong magkasama pa kaming nagtitinda. Pero hinuli kami ng mga pulis. Hindi ko na lang pinansin ang mga sinasabi niya. Tinanong ko kung anong pakay niya at sinabi niyang
Gusto lamang niyang makita ang aming anak. Uminit ang ulo ko sa sagot niya. Ilang taon na simula nang iwan niya kami. Pero ni minsan ay hindi niya naisipang hanapin ang anak namin. Pumapasok na nga si Betty tapos ngayon lamang niya dinalaw. Malakas ang pakiramdam ko na alam niyang may mga naipundar at naipon na ako. Kaya heto siya at nagbabalik sa amin. Itinanggi ni Ella na babalik na siya sa akin. Gusto lamang daw talaga niyang magkaroon ng maayos na relasyon sa aming anak. Kaya't pumayag naman ako, kahit na hindi ako naniniwala na wala siyang masamang intensyon. Hindi nga ako nagkamali. Dahil ilang linggo pa lamang simula nang siya'y bumalik, ay niyaya na niya akong magsama muli kami. Nagsisisi na raw siya at ako naman daw talaga ang mahal niya. Ilang beses din niyang tinangkang magpalipas ng gabi sa aming bahay. Pero ramdam ko na ginagamit lamang niya ang aming anak para mapalapit sa akin at magkaroon ng karapatan sa lahat ng meron ako. Patuloy na lumalago ang aking negosyo. Kaya naman natakot ako na magkaroon ng karapatan si Ella sa lahat ng pinaghirapan ko. Kahit alam ko na malaki ang aking gagastusin, ay kumuha ko ng abogado at inumpisahan ko na ang pagproseso sa aming annulment. Pinadalhan si Ella ng aking abogado ng mga dokumento, kaya naman hindi na ako nagtaka nang dumating siya sa aking bahay na nagpupuyos sa galit. Hindi raw niya maintindihan kung bakit kailangan kong magpaanal. Pilit nga raw niyang inaayos ang aming pamilya. Tapos ako naman daw ay naninira. Naawa ako sa anak ko dahil nakikita ko na sabik siya sa kanyang ina. Pero nararamdaman ko rin na ginagamit siya ng kanyang ina para makabalik sa aming buhay. Alam na alam kong ginagamit lamang ni Ella si Betty para magpakasasa sa aking pera. Para sa akin ay hindi siya karapat-dapat sa mga pinaghirapan ko. Hindi ako madamot na tao, pero kilala ko si Ella. Mukha siyang pera at walang pakialam sa aming mag-ama. Madalas akong puntahan ni Ella sa bahay para lamang kumbinsihin na iurong ko na ang annulment. Kaya naman, naisipan ko siyang subukan. Sinabi ko sa kanya na iaatras ko ang annulment, pero kailangan niyang pumirma sa isang dokumento na wala siyang karapatan bilang legal na asawa ko sa kahit na anong ari-arian at pera na meron ako. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha niya nang sabihin ko iyon. Hindi nga ako nagkamali. Nakumpirma ko ang aking mga hinala. Simula nang kausapin ko si Ella tungkol doon, ay hindi na siya nagpakita pa sa akin. Hindi na rin niya binalikan ang aming anak. Nagalit ako kay Ella dahil nasaktan niya ang aming anak. Pero hindi na ako nasaktan pa para sa sarili ko. Matigas na ang puso ko para sa kanya. Kahit wala ang presensya ni Ella, nagtuloy-tuloy ang proseso ng annulment. At makalipas ang 2 taon, ay tuluyan na akong nakalaya sa kasal namin. Pero hindi na rin ako nag-asawa pang muli. Itinuon ko na lamang ang aking oras at atensyon sa nag-iisa kong anak at sa negosyo namin. Masaya ako na ibibigay ko na ang mga pangangailangan ni Betty. Masisigurado ko na rin ang pampaaral niya hanggang kolehiyo. Iyon talaga ang inuna kong pag-ipunan dahil ayaw kong maging dahilan ng kawalan ng salapi para hindi siya makapagtapos ng kolehiyo. Sa ngayon ay masaya naman kaming mag-ama, kahit mag-isa kong tinataguyod siya. Natulungan ko na rin ang pamilya ko sa probinsya. At si Mang Martin ay patuloy pa rin ang magandang relasyon sa aming mag-ama. Ang mag-asawa na nga ang itinuring ni Betty na lolo at lola. Tama nga ang sabi nila. May mga pagkakataong hindi ibinibigay ang ating mga panalangin
dahil may mas magandang plano pala si Lord para sa atin. Sinong mag-aakala na ang isang tulad kong nakatira sa kalye noon at iniwan ng asawa ay isa na ngayong owner ng kilalang restaurant chain? Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Maging matapat at masipag lamang tayo at siguradong dadating din ang magandang kapalaran para sa atin. Nagmamahal, ang palaboy noon, negosyante na ngayon. Rusty.